sebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Helps stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya! Isang barangay na labada? Puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Oh, so good! Komeo so tanghon! So bagay sa bawat celebration! So easy, so dummy! Komeo so tanghon. Kumeas Sotanghon. So good! Sotanghon! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Wat kwento, 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy
Bawal yan tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 20 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ng Martes at 3 sa buwan ng Marso taong 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Higit 1,004 mga Pinoy mula sa gitnang silangan gusto nang umuwi ng Pilipinas. Posibleng pagtapyas sa excise tax sa langis pinalutangan ng Malacanang. Impeachment complaint laban naman kay Vice President Sara Duterte pagbobotohan na bukas ng House Committee on Justice. Anti-political dynasty bill lusot na sa committee level ng Kongreso. South Korean President Lee dumating sa Malacanang. Dating Health Secretary Bengzon yumaon na. 2 patay, 3 sugatan sa pagbagsak naman ng chopper sa Pilili Rizal. Jordania national na hinihinalang may kaugnayan sa Monday Beach terror attack sa Australia. Arestado sa Zamboanga del Sur. Controversial na vlogger na si Norman Mangusin naharap sa panibagong kaso ng unjust vexation at cyber libel. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Sa pangalan ng Miss Omes Karen Oyong, ako si Josa Cruzat. At Henry Uri. Programa Balansyado. Sa detalye ng mga balita, aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sadyang mapanganib at hindi kakayanin sa ngayon ang repatriation o ang pagpapauwi sa mga Pilipinong nasa danger area sa Middle East. Sa press briefing sa Malacanang, nilinaw ng Pangulo na hindi opsyon ang pagpapalipad ng eroplano dahil sa tindi ng panganib sa papawirin lalo na't may mga airport na inaatakit. Umiiral ngayon ang no-fly zone. Tiniyak naman ng Presidente na may nakahandang plano ang pamahalaan para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Narito si Pangulong Marcos. Meron tayong mga pinaplano dapat na mga ruta kung saan natin mailabas ang ating mga kababayan, mga foreign overseas workers. Ngunit yung mga rutang yan ay sumara na dahil nung una hindi naman sila binobomba, ngayon binobomba na. So kaya very very fluid ang situation, kaya patuloy namin i-monitor. We are in continuous contact, constant contact with our labor attaché, of course our ambassadors, our labor attachés and our defense attachés para malaman kung ano ba ang sitwasyon. Halos 100 mga flight o pagitnang silangan ang kansilado at na-divert dahil sa bakbakang Amerika, Israel at Iran. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, 25 dito ang canceled flights ng Philippine Airlines at 24 ng Emirates mula February 28 hanggang ngayong araw. 13 naman flights ng Qatar Airways ang kansilado, tig 11 sa Cebu Pacific at Etihad Airways at 2 sa Kuwait Airways. Karamihan sa mga apektadong flight ay patungo atang mula sa Doha, Dubai, Riyadh, Abu Dhabi, Bahrain at Kuwait. Sa kabuuan na sa higit 10,000 mga pasahero ang naapektuhan ng krisis sa Middle East. Hinimok ng kaap ang mga pasahero na mag-verify muna ng kanilang flight status bago magtungo sa paliparan. 24 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Dumadaing na ng food assistance sa mga Pilipino sa Israel na naiipit sa sigalot sa Middle East. Ayon kay Philippine Ambassador to Israel, Eileen Mindiola,
Bagamat itinakda ng batas sa Israel na bawat gusali ay may mga bomb shelter, ilan sa mga lumang building ang wala pa nito. Dahil dito, nagtutungo sila sa mga community shelter na kadalasang walang supply ng pagkain. Sa ngayon, wala naman umanong problema sa supply dahil bukas pa rin ang mga grocery store sa Israel. Normal din naman umano ang mga aktibidad ng mga mamamayan sa naturang bansa, liban na lamang kung patunugin muli ang sirena na hudyat para lumikas sila sa mga bomb shelter. Pakinggan natin si Wing Jola. Food assistance ang kanilang number one na pangangailangan. Tapos yung basically yun yung Concern pinakamalaking nila, pagkain. concern namin ngayon. Yung kaya naming i-address, no? Yung kayang i-address ng embassy sa pakikipagtulungan sa mga companies kung saan nagtatrabaho itong mga to. Katataas lang ng halos 2 piso ang presyo ng gasolina, panibago na namang malakihang taas presyo sa petrolyo ang nakaamba sa mga susunod na linggo. Sabi sa DZRH ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, bagamat wala pang katiyakan na posible umunong pumalo sa hanggang 2 piso ang taas presyo sa petrolyo sa mga susunod na linggo dahil sa bakbakang Amerika, Israel at Iran. Apektado umano nito ang trading ngayong linggo, lalo't may ilang barko ang ayaw munang dumaan sa Strait of Hormuz na maaaring anilang makaapekto sa supply sa daigdig. Sa nabanggit na lugar, dumadaan ang 20% ng global supply ng langis at liquefied natural gas lang patungo sa consumers. Sumipa na sa 10% ang presyo ng Brent crude sa world market na ayon sa ilang international analyst, posibleng pumalo sa $100 ang kada bariles. Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Marcos Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mayroong sapat na supply ng langis sa bansa. Ayon sa Pangulo, nabatay sa datos ay tinatayang tatagal ng 50 hanggang 60 araw ang stockpile ng produktong petrolyo. Sabi ng Presidente, kinausap na nito na ang Department of Energy at mga kumpanya ng langis na gawing staggered ang anumang pagtataas sa harapan ng inaasang epekto ng giyera sa presyo. Muli pakinggan natin ang Pangulo. We have sufficient supply of oil. Meron tayong stockpile that are approximately 50 to 60 days in terms of gasoline, in terms of fuel oil, and in terms of kerosene. Sa kaugnay na balita, posibleng hilingin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Kongreso na payagan na siyang tapyasan ng excise tax sa langis. Ito ay kapag lumampas sa $80 kada bariles ang halaga ng krudo sa Dubai dahil sa matinding tensyon sa gitnang silangan. Sinabi ng Presidente na kapag sumipa ng husto ang presyo ng langis sa world market, hihimukin niya ang mga mambabatas na siya ay bigyan ng kapangyarihan na bawasan ng excise tax sa produktong petrolyo. Narito ang pahayag ni Pangulong Marcos. There is also a proposal that we will examine further. I am going to talk to the leaders in both the House and in the Senate to maybe this is not yet a sure thing, but this is something that we are discussing, and it could be helpful. Is to give me the President the authority to reduce excise tax on petroleum products should Dubai crude exceed $80 per barrel. And that wala pa tayo doon. But if in case that happens, then maybe this is something that we will have to. This is one tool that we will have to have. Samantala, sa iba pang balita. Sa botong 20 pabor at 4 na tutol, lusot na sa committee level ng Kongreso ang Anti-Political Dynasty Bill. Sa ilalim nito, ipagbabawal ang pagtakbo ng magkakamag-anak sa parehong political unit hanggang sa second degree of consanguinity and affinity. Ayon kay House Committee on Suffrage and Electoral Reform Chairman Zia Alonto Adjong, ang House Bill 6711 ang magsisilbing working draft matapos itong makakuha ng pinakamaraming suporta. Bagong naging botohan, dumaan ang bill sa 4 na committee hearing sa 3 public consultation sa Luzon, Visayas at Mindanao.
Bumisita naman ngayong hapon si South Korean President Lee Jae-myung sa Malacanang. Kasama ni President Lee ang kanyang First Lady na si Kim Hae-kyung nang salubungin sila ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Sa ngayon, ginaganap na ang bilateral meeting ng dalawang Pangulo kasamang ilang cabinet officials ng Pilipinas. Tatagal ang pagbisita ni President Lee at ng kanyang First Lady sa bansa hanggang bukas March 4. Samantala, sumakabilang buhay na po nakikiramay ang DCRH sa pamilya ni dating Health Secretary Alfredo Bengson sa edad na 90. Ang kanyang pagpanaw ay kinumpirma ng DOH at Ateneo School of Medicine and Public Health. Si Bengson ay naglingkod bilang kalihim ng kalusugan mula 1986 hanggang 1992 sa ilalim ng yumaong dating Pangulong Corazon Aquino. Kabilang sa kanyang legacy ang pagsusulong ng generic drug law at ang malawakang akses ng publiko sa family planning program. Noong 1991, si Bengson ay ginawaran ng Ramon Magsaysay Award for Government Service. Ang yumaong dating DOH Secretary ay naging Pangulo ng Chief Executive Officer Dean ng Medical City. Patay naman ang dalawang katao habang tatlo naman ang sugatan matapos bumagsak ang sinasakyan nilang Bell 505 helicopter dyan po sa Pililya, Rizal kaninang umaga. Sinabi naman ni Mayor John Masinsin na isang Malaysian national ang namatay on site habang isa ang dead on arrival sa ospital. Sa ulat ng Civil Aviation Authority of the Philippines, patungong Quezon ang chopper galing Metro Manila. 5 ang kabuang sakay ng helicopter kasama na ang lisensyadong pilotong patuloy na nagpapagaling at 2 foreign national. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng kapulisan at kaap sa insidente. Samantala, arestado naman sa Pagadian City, Zamboanga del Sur ang isang Jordanian national na hinihinalang may kaugnayan sa nangyaring terror attack sa Australia noong nakaraang taon. Kinilala ang dayo na si Muhammad Saleh Ode, 65 taong gulang. Tinakma ng pulisya ang suspect sa pamamagitan ng isang mission order mula sa Bureau of Immigration katuwang ang PNP at Philippine Army. Inaresto si Ode dahil sa paglabag sa Immigration Act, partikular ang pagiging overstaying at illegal na pagnenegosyo sa bansa. Ayon sa mga otoridad, lumitaw ang pangalan ng negosyo ni Ode sa mga record na may kaugnayan sa mga suspect sa malagim na Bondi Beach attack sa Sydney noong December 2025. Bagamat itinuturing na person of interest, nilinaw ng mga security agencies na wala pang naitatalang direktang ebidensyang sangkot ang dayuhan sa anumang aktibidad ng terorismo. Ipinagharap ng panibagong kaso ng unjust vexation at cyber libel ang kontrobersyal na vlogger na si Norman Mangusina. Ang reklamo ay iniharap ni Napolcom Vice Chairman at Executive Officer Rafael Vicente Calinisan sa Quezon City Hall of Justice. Sinabi ng opisyal na kanyang ginawa ang hakbang para mabigyan ng hustisya ang mga OFW at karaniwang mamamayan na di umano'y nalinlang at naperahan ni Mangusina. Kasama ni Calinisan sa pagharap ng demanda si LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao na nagpaplano ding magharap ng hiwalay na kaso laban sa vlogger na gumagamit ng alias na Francis Leo Marcos. Si Mangusin ay inaresto noong February 24 dahil sa kasong unjust vexation na iniharap ng isa ding vlogger. Siya ay pansamantalang nakakalaya matapos makapaglagak ng piyansa. 32 minuto na. Makalipas ang alas 5 ng hapon, sumayin niyo na ang unang bugso ng mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Josa Cruzat. At Henry Uri. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever.
Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars.
Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes. Ito sa tumitinding bakbakan sa gitnang silangan, marami ho ang ngayon ay namumroblema na sa taas ng presyo ng gasolina at diesel. In fact, kanina may nasulyan pa ako, kung di ako nagkakamali, may pumapalo na ng 70 na mahigit ang 1 litro ng diesel. Ano? Kanya, may pangamba na baka po umabot nga ho, wag naman sana, ng 80 kada litro o 90 kada litro ang diesel at gasolina. Talaga po naman inang mahabagin, paano na kaya po ito? Pero the good news is may mga maaga naman hong kumikilos na mga local executives, lalo tigit para magkaroon po ng fuel conservation measures. In fact, yung amin hong lalawigan, ang aming gobernador sa lalawigan ng Quezon ay may inisyo na ho agad at gumawa na agad po ng maagang hakbang para po dito sa fuel conservation measures na ito. At ito alamin natin kay Governor Helen Tan kung ano bang nilalaman po nitong kanyang pinag-uutos na ito. Helen, Governor Helen Tan, magandang hapon po sa inyo. Si Henry Uri po are. Hi, Sir Henry. Good afternoon po. Opo, kami po biglaang napatawag uli sa inyo sapagkat naglabas po kayo ng executive order. Ito executive order number DHT-08 tungkol po ito sa fuel conservation measures. Ma'am, ano ho ba ito at bakit po kayo nag-issue po nito at ano po mga nilalaman po nito? Yeah, as you mentioned kanina, sir, because of that tension sa Middle East at naglabas na nga po na meron ng mga nagtaas po ng presyo ng gasolina by 10 pesos, alam niyo naman sa gobyerno, may mga sasakyan tayo, vehicles na ginagamit, ang atin lang ipinag-uutos within the provincial government ng ating lalawigan yung mga measures na pwedeng i-observe na hindi naman syempre sky's the limit, sa pagtaas po ng presyo. In-encourage po natin na i-observe ng ating mga departamento. Halimbawa po, yung pag-optimize po ng paggamit ng sasakyan, pwede mag-carpooling, Apo. Yung may inilagay din po tayo na aside from carpooling, yung mga official trips natin must be urgent and essential. So yung iba minsan umaattend po ng mga convention, ng mga meetings, baka po pwede naman na more of reminders or reiteration, mga meetings na po pwede naman na hindi, especially malalayo, sir. And then i-maximize natin yung capacity ng sasakyan, so that that's related to the carpooling. And nag-encourage na rin ako ng virtual meeting, sir. If feasible, ganun din yung mga non-essential na out-of-province travel natin, unless i-authorize ko or justified, saka lang po tayo po pwede. So ito yung
pamamaraan natin, sir, na yung pondo ng gobyerno, we have a limited fund Opo. for support doon sa gasoline, mag-last po until the end of the year, no? So, papasok po yung prioritization. Although, isa naman yan sa order ko sa kanila even before itong pagtaas na maging masinop po sa paggasta, no? Ng pondo. Opo. Hindi komot my service, ay anywhere they can go. And anytime. So, we prioritize this time, no? And then, another option, sabi ko, kung virtual meeting po pwede para maiwasan din yung ibang mga attendees na wala din namang malaking budget for gasoline support doon sa mga respective offices nila, matutulungan natin. Yung mga simpleng pamamaraan natin, but we believe may malaking impact po sa daily operations po ng ating mga tanggapan. Opo. Ma'am, yun pong sa carpooling, ito po nag-a-apply lalo ho doon sa mga pumapasok na may mga hatid sundo service na po ng gobyerno. Ng gobyerno. Opo. Opo, kasi minsan di po ba they're going somewhere, let's say outside of the province, iba-ibang opisina. May kanya-kanya silang service within their offices. So they just need to maximize the capacity of the car. Magsabay-sabay na lang, isang car na lang ang tatakbo kung kaya, di ba? So yun yung mga simpleng halimbawa po ng pamamaraan na gusto nating ipahayag through our executive order. Tapos halimbawa, ma'am, for example, kayo po ay may mga patawag ng meeting, ini-encourage nyo kung pwede namang na po ang virtual. Mag-virtual na lang kayo. Opo. Ngayon naman, nagawa naman natin yan during pandemic. Diba? Opo. So, okay din na gawin kasi in a day we have like several meetings, no? Wherein the attendees nang galing kung saan bayan, no? So para matulungan din sila, we can just use that platform ng online meeting po. Ma'am, ito'y applicable na rin sa mga municipalities and barangays kung provincial government lang po within the But pwede naman itong they can issue the same. They can issue the same. Yeah. Yung mga munisipyo, respective. At least sa amin, for example, we're hosting meetings po like mga councils. Ang attendees natin usually mga members from different municipalities like PDRIM Council, the Development Office Council, mga Environment, Health. Lahat yan, pagka may meeting po sa provincial level, sila yung mga attendees. So, matutulungan sila through this order na will shift to online platform. Opo. Ma'am, yun daw po bang may mga gasoline allowance, for example, halimbawa? That's kasama po. Kasama na. We want to maximize the allowance kasi may allowance pero with the sudden increase of the gasoline, baka po hindi tatagal yan sa loob ng isang taon. Di po ba? We don't know until when ang pag-spike ng increase ng gasolina, di po ba? And then tulong na rin natin siguro doon sa supply ng gasolina, although they said we have enough naman na stock. But we'll never know until when. So this is our simple way of helping. No? So kahit may gas allowance ka, kailangan mo magtipid para matipid yung resources. Yes, sir. Oo. Sapagkat baka hindi po naman tatagal yung kanilang mga allowances with that increase ng presyo po ng gasolina. Yun. Alright. So ito ay para po ito sa mga nagtatrabaho sa provincial government at mga attached na ahensya po ng provincial government. At least malinaw po ito proactively. Maaga po kayo nag-issue nito. Ma'am, samantalahin na rin namin ang pagkakataon. I'm sure may mga OFWDs na from Quezon na nasa Middle East. Ano ba ang inyo rin mga paalaala sa kanila at lalo sa mga pamilya pong naririyan sa Quezon? Yeah, naka-monitor po kami through doon sa isang office namin in coordination with the Migrant Workers Office. So far, humingi po tayo ng data kung
sino, ilan, mga taga saan po yan. Ganun din, proactive naman po tayo doon sa mga satellite offices if in case may humingi po ng tulong na mga families na merong problem. So far, wala pa naman po tayo nare-receive. Basta ka-monitor po tayo, sir, doon sa mga kababayan natin na nandyan po nagtatrabaho sa Middle East. Opo. So kung halimbawang may konting problema, hindi makontak, gusto nilang makaugnayan, yung mga satellite office po naman ninyo ay handang tumugon. Apo. Ma'am, itong inyong executive order na ito, effective immediately, ito ano po? Apo. Yes po. Yes po. Alright. So, at least sa ating mga kababayan sa Quezon, malino po itong inyong kautosang ito. Gob, salamat po ng marami sa inyong pong pagpapaalalang ito sa ating mga kababayan. Thank you, Sir Henry, for the opportunity. Ingat po tayo lahat. Salamat po. Si Governor Helen Tan ng lalawigan ng Quezon, na siya na rin po nagbigay ho ng kanyang executive order sa mga nagtatrabaho po sa pamahalang lalawigan at sa mga nasasakupan pa nito. At maaari pong yung mga nakikinig sa ating mga mayors, mga kaibigan nating mayors dyan sa Quezon and other local executives and department heads, you can adopt this executive order number DHT-08 na effective immediately. Ulitin po natin para lamang po doon sa iba na maaring hindi ho agad na subaybay yung binabanggit ni Governor Helen. Ito pong executive order na ito ay naglalayon po na makatipid ng gamit ng gasolina at government resources ang lalawigan ng Quezon. Kaya ipapatupad po ito, adoption of vehicle pooling and trip scheduling to avoid duplication of travel. Yan, kailangan na kung magtatravel, pwede namang isang sasakyan sama-sama ay gagawin po ito para maiwasan do po yung duplication of travel. Pangalawa, prioritization of official trip that are urgent and essential. Yung mga official trips lamang at mga urgent at kinakailangan lamang po ang papayagan. Assignment of vehicles based on passenger capacity to ensure maximum occupancy and efficient utilization. Pwedeng magkaroon kayo ng assigned vehicles, pero ibabatay po ito sa kung ilan ang sasakay, saan pupunta at ano po ang dahilan. Encouragement of virtual meetings whenever feasible. Kung halimbawang kaya na rin po namang mag-virtual meetings ay gagawin na po yan. In fact, kahit siguro po ay nagsasabi na kung may mga patawag siya ng meeting at pwedeng Zoom ay Zoom na lamang. Okay? Tapos yun ang suspension of deferment of non-essential out-of-province travel unless duly justified and authorized. Yung mga out-of-province, yung mga lakbay-lakbay kung saan-saan, consolidation of field activities to minimize repeated travel to the same location. Alright. Yan. Magandang measures po yan, and our province, our governor sa Quezon ay nagsagawa na po nito. Alright. So yan ay mula po sa aming provincial governor na si Governor Helen Tan. 5:57 ang hapon. Ako si Henry Uri, will be right back. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at... Tantiripito, mamimigay muna tayo ng panggas. Malakas na makinig maigi dahil mamimigay na muli kami ng MX3. Itodo ang pakikinig sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online dahil kapag malakasan kang nakikinig sa DZRH, malakas rin ang chance na manalo ng 1,000 pesos at MX3. Sa Malakas promo kasama ang MX3. Abangan ang aming Malakas team sa inyong mga lugar. Malakas promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Noche, saan tayo mamimigay ng maleta? Henry, dito tayo ito yung sa aking likuran, ito yung Cementina Street, ngayon, Arnaiz Avenue na yan, papuntang Makati yan. Tapos ito naman sa aking, itong kanto na ito yung Tramo Street. Isang maswerte na naispatan natin habang tayo nag-iikot kanina, nanonood siya
kanyang cellphone. Ayan. Sino bang maswerteng yan? Ng buko vendor ito, Kuya Henry, at suki-suki ka sa Balenciaga. Sige. Ano pangalan nila? Nida Padilla, sir. Ayan. Ano to na? Ang gitna niya, Carino Padilla rin. Nida Carino Padilla. Talagang ano siya ni Senator Robin Padilla. Kamag-anak. Senator Robin. Oo. Baka rin yung nanay. Kanya Padilla. nga, oo. Sige. Carino Padilla din. Kamag-anak mo ba si Senator Robin? Hindi ko alam, sir. Baka kung nanonood si Binoy, baka mapasyalan niya yan dyan. Sa probinsya, Rob. Sa probinsya. Waray ako, sir. Waray. Waray. May upay. May upay. Ito yung siya nagtitinda ng buko. Sarap yan. Sa maliit na nakita, pero marangal na trabaho. Tama. Papasalamat pa rin siya. Lalong maswerte dahil maispatan natin nakikinig ng DJ. Siya, bigyan mo na. Anong patatagalin pa? Akin na yung 1,000 pesos. Yeah! Thank you, sir. Bigyan mo pa ng... advertado. Naku, may dancer. Free package siya. Sino naman dyan? Yung ating magic payong. Ibigay mo na yan. Yung ating magic payong. Tsaka yung magic payong namin. Saan ka magpunta? Mapaulan, mapatag-init. Kasama mo ang DCRH payong. Ano masasabi mo sa DCRH? Maraming salamat, Sir Henry. Lagi ako nakikinig sa programa nyo. Salamat, mama. Salamat, Nay, ha. Ingat kayo palagi dyan. Maraming salamat, ha, dahil siyempre, binahal mo ang DCRH. Babalik lang din namin yung pagmamahal nyo sa amin. Noche, si Lolo. Si Lolo, yung nasa likod. Bigyan mo nga ng t-shirt si Lolo. Yung nasa likod niyan. Ito, si Lola. Si Lola. Oo. Kamusta ka na? Maupay naman. Maupay. Saka yung isa, si Lola pa. Dalawang Lola yan eh. Lolo yata yung isa. Bigyan mo ng t-shirt. May t-shirt na kayo. Bigyan mo na ng t-shirt. Sagot ko na. Basi mo sa Waray. Bumati ka sa Waray. Maupay ng gabi, sir. Maupay na gabi po sa inyo. Bigyan mo ng t-shirt yan, Noche. Bigyan mo ng t-shirt yung dalawa. T-shirt natin. T-shirt. Bigyan mo. Ito, kuha ka. Pagkala sa mobil, Yes. Bigyan natin dito pagkatapos dito. Sige. Kuya Henry. Okay, so para naman sa mga gusto pang manalo ng 1,000 pesos, manatiling nakatutok sa DCRH dahil yung aming pag-iikot, ayan, kasama ang MX3. Dahil dito sa MX3, dito kami believe. Ayan. Ako naman si Aris 27, Nochikakas para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Nochikakas. Nay, ha, suot nyo yung t-shirt na yan at yan ay talagang nako. Pagka po suot ninyo yan ay wala kayong magiging problema riyan. Pagka kayo ay naka-t-shirt na ganyan, hinuli kayo ng polis, sabihin nyo lang ang pangalan ko, sabay takbo, ha? Balansiyado. Sandali, 6:02 na pala. Babalik po tayo si Henry Uri Puare. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na bago to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white coffee. White Rose Papaya, wow, white coffee. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi
may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes. Ito kasi ng presyo ng gasolina, kabuntot po niya ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Hihingi na rin po ng increase yung mga driver, kagaya ng driver ng jeep at ng taxi. Sigurado ho yan, walang mintis yan. Maghihingian po yan ng taas sa pamasahe. Ano ho? Ang problema, yung mga manggagawang mga ordinaryong araw-araw ay nakikibaka
para kumita at magkaroon ho ng pansapin ng sikmura, ay tsak na maapektuhan po ng malaki. Baka naman talagang ngayon pa lamang mag-usap-usap na ho yung mga employer, hindi natin alam, baka nga ho may measures na sila na ibalik uli natin sa online work from home. Marami naman nasubukan na naman nating effective yan ng pandemic. Tawagan mo nga yung ECOP, baka sakaling makahingi tayo ng advance info sa kanila kung nagpaplano na kaya ba sila ng marami na kasi tayo naririnig na yung iba ang sabi yung mga yun daw mga non-essential travel anong tawag doon, ipagbawal na. Kumbaga parang magkaroon na uli ng mga checkpoint, hindi naman lockdown. Kundi yung mga non-essential travel na kumbaga wala namang talagang emergency at hindi naman kinakailangang magbiyahe, wag nang payagan. Kanya lang siyempre alam mo ninyo karapatan natin ng bawat isa yan ang maglakbay. At kanya lang may mga pagkakataon ayaw man natin siya hindi. Kapag ka po may crisis, may napipinto pong badya po ng kahirapan, ay talagang dapat pong umaksyon na maigting ang pamahalaan dyan. And we will by the way, alam mo ninyo kagaya ho nung kaninang sabi ni Vice President Sara Duterte na isang measures na kanya pong hinihiling ay yung mga nagsasagawa po ng mga motorcades, caravan, kung maaari ho ay huwag nang munang gawin. Unang-una nga naman, siyempre ito'y gagamit ng gasolina, nakaka-traffic, maraming maaantala, pag na-traffic, magastos din sa gasolina. Kanya it may be a very unpopular recommendation, but I think it is one of the most effective measures na po pwede hong ma-implement at masubukan. Lahat ho yan ngayong mga panahong ito. Pagka ho ako mayroon ding munting kakarag-karag na sasakyan kinakabahan na ho ako, parang hahayaan ko na munang alikabukin din minsan kagaya ko pagka ganing inaatake ng sciatica ang bayawang gusto ko ho lagi may sasakyan. Di ang mangyayari ako'y maglalakad muna ng painot-inot. Kung saan wala na muna tayong sakay-sakay. Mahal 70, 80, nako isang hagok mo ng iyong sasakyan talagang mapalintik yan. Samantala sa Palasyo ng Malacanang, tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan daw ng Pilipinas sa mga bansa sa Middle East para sa repatriation ng mga Pilipino. RH14, Lieutenant Sisolet. Patuloy ang pagkuha ng impormasyon ng pamahalaan sa iba't ibang bansa sa gitnang silangan kaugnay ng sitwasyon sa kani-kanilang lugar. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nakadepende kasi anya sa payo ng mga ito kung paanong ligtas na maililikas ang mga Pilipinong humiling ng repatriation. Paliwanag ng Pangulo, ang mga lokal na otoridad sa Middle East countries ang nakakaalam kung kailan pwedeng gumalaw at pumasok para maglikas ng mga tao at kung saan dadaan at dadalhin ang mga ito. Kabilang sa binanggit na contact points ng Presidente ang mga kaibigan sa US at Israel government. Sa ngayon, siniguro ni Pangulong Marcos na may nakahanda ng mga bus at iba pang sasakyan na naghihintay lamang ng window hours para mailabas ang mga OFW. Ito si Lieutenant Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Led. Samantala, sa Senado, hindi daw dapat matakot na mag-isa lang sa investigasyon ng 18 Marines. Sabi ni Senator Amy, RH28, Raymond at Paz. Raymond. Hindi dapat binabaliwala ng Senado ang mga seryosong akusasyon lalo na kung ito ay may kaugnayan sa katiwalian. Ito ang paniniwala ni Senator Amy Marcos kasunod ng pagbuhulgar na ginawa ng 18 dating tawan ng Philippine Marines na nagsilbi umanong security ni dating Congressman Saldico at nag-deliver ng umabot sa 805 billion pesos bilang kickback mula sa mga flood control project sa ilang kilalang opisyal ng gobyerno. Ayon kay Marcos, kung may duda sa pahayag ng 18 ex-Marines, ito dapat ang dahilan para isalang sila sa investigasyon. Aminado ito na mahirap paniwalaan ng 805 billion pesos na dumaan sa kamay lamang ni dating Congressman Saldico. Giit ni Marcos, sa pagdinig ay protektado hindi lang ang interes ng publiko, kundi pati na ang mga inaakusahan. Sa oras na mapatunayang may nagsisinungaling ay dapat lang sila
maparusahan. Hindi sila papayag sa Senado na basta nilang siraan ang pangalan ng kanilang mga kasamahan. Malalantad din naman ang katotohanan kapag may investigasyon, kaya't hindi dapat matakot isa lang sa hearing ang 18 ex-Marines. Una nito inihayag ni Senator Panfilo Ping Lacson na kailangan pa ng masusing pagsusuri sa aligasyon ng 18 ex-Marines dahil sa mga hindi kapanipaniwalang bahagi ng kanilang testimonya. Ito si RH20, Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you Raymond. Samantala, speaking of Senado pa rin po si Senator Bongo ay nagpahayag na rin ng kanyang pangamba dito sa domino effect nito pong giyera sa gitnang silangan. Kanya po nananawagan po si Senator Go ng pagkakaisa at pagtutulungan para po sa anumang measures at hakbang para po hindi gaano maapektuhan yung ating mga kababayan, at sabi niya susuportahan niya ang anumang hakbang ng Senado para po sa lalo na yung panawagang pagsuspende ng excise tax. Ano? Pakinggan nga natin si Senator Bongo. Importante po, buhay tayo, magtulungan tayo, lumangon tayo. Kaya po natin ito. Kilala naman po ang Pilipinas sa pagtutulungan. Kaya po ako narito ngayon, sa abot ng aking makakaya, tutulong po ko sa inyo. Kahit sa sulok kayo ng Pilipinas, basta kaya po ng katawan ko at panahon. Ayan, yan po ang panawagan po ni Senator Go na lalo na yung mga maapektuhan po ng giyera sa gitnang silangan. May pamilya ba kayo rito sa Pilipinas? Tutulong at tutulong daw po siya sa abot ng kanya makakaya. Thank you, Senator Bong. Samantala, Philippine National Police nire-review naman ang paggamit ng mobility assets sa harap ng posibleng oil price surge. RH52, Enyel Parosa. Enyel. Ipinag-utos na ni Philippine National Police Chief, Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang pag-review sa paggamit ng mobility assets upang makatipid sa paggamit ng langis. Kasunod ito ng mandato ni Pangulong Bongbong Marcos sa buong gobyerno na tiyakin ang energy conservation sa harap ng banta ng epekto ng krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Nartates, inatasan niyang Chiefs of Police na sundin ang ilalatag na panuntunan ng Directorate for Operations kaugnay ng inisyatiba. Na nanatili man umanong manageable ang sitwasyon, iginit ng top cap na kailangang paghandaan ng senaryo nang hindi isinasakripisyo ang operasyon at pagresponde ng pulisya. Wala nang ibinida ng PNP na 25% ang ibinaba ng focus crimes mula Enero hanggang Pebrero na iniugnay sa pinahusay pang presensya ng kapulisan. Ayong may direktiba si PBBM, pangako ng PNP ang pagbawas sa non-essential travels, posibleng carpooling at iba pang nararapat na hakbang. Ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Enyel. Oh, by the way, sa Metropolitan Manila Development Authority at saka ilan pong mga law enforcement agency na nangangasiwa po ng ating mga lansangan sa road safety. Palagay ko hindi na ho tayo uli magdadalawang isip na gumamit na naman ng bisikleta. Parang Race Bayan, bike to work na naman tayo. Maganda ito. Exercise na, tipid sa gasolina. May buting dulot pa ito sa kalusugan. Kanya lang yung road safety. Panawagan po natin, sana'y mas maging ligtas at malinis pa ang ating mga lansangan, lalo na ho dun sa mga nagbibisikleta. Minsan yung iba'y takot magbisikleta, lalo kung mamahalin yung kanilang mga bisikleta, alam naman ninyo, may mga bisikleta na isang tindig, daang libo rin, mababa sa 50,000, mayroon tayong makikita mga ganyang bisikleta na ginagamit ng mga bike enthusiasts sa pagpasok sa trabaho. Maganda yon. Kanya lang yung road safety para sa mga nagbibisikleta. Sana maaga rin pong maayos ng ating mga kinauukulan. Anti-political dynasty bill usot na sa committee level ng Kamara. RH12, Milky Rigonan, Milky. Pinagtibay na sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang substitute bill na higit 20 panukalang batas na nagsusulong ng anti-political dynasty. Sa botong 20 ang pabor, 4 ang tutol, inaprobahan ng mosyon na i-adopt ang unnumbered substitute bill. Una rito, pinagtibay muna ang consolidation o pinagsama-samang panukala na kinabibilang ng 25 bills. Isinulong ang working draft sa House Bill 6771 na panukala na House Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos. Ayon kay Committee Chair Zia Alonto Adjong, ang working draft ay second degree of
consanguinity. Bukod dito, ang bill ni Nadia at Marcos ang may malaking suporta. Narito si Representative Zia Alonto Adjong, chair ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. The common and the commonalities among these 25 versions and the most number that proposes a civil degree is the second degree. That's why sabi nga kanina, sabi nga ni Congressman Flores, even not all the sections under the House Bill 6771, which is authored by the Speaker, has automatically been adopted by the committee. Kasi yung original version of the House Speaker is first degree, but since majority of the versions opted for second degree, so yun po yung nakuha natin as a part of our working substitution. Matatandaan nagsagawa ang komite noong Pebrero ng serye ng mga public consultation sa mga lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao para sa anti-political dynasty bills. Ako si Milky Guna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! Salamat, Milky Rigunan. Sa Kongreso kaya, yung kaya mga mambabatas, saka yung mga staff nila, pwede bang mag-carpooling na lang? Hindi, siyempre, hindi naman po pwedeng hindi naka-bulletproof ang mga yan. Lalo na yung mga congressman, alam nyo naman, sa panahon ngayon, ang tao, pagdating dun sa issue ng mali-malitang pera na mga nasasangkutan ng maraming mga congressman, ay galit ang tao riyan at hindi na tumatanggap ng paliwanag, anumang paliwanag. Wala tayong magagawa sapagkat ba isipin naman ninyo yung 18 marino, sabihin na nating mga dating sundalo na nagtrabaho kay Congressman Elizalde ko, at then I quote, na-imbit na interview ng ating kapwa mamamayang na si Jessica Soho, ay talaga namang pinaninindigan nila yung kanilang mga sinabing pagbubunyag at ang sabi nila ay hanggang kamatayan ay ilalaban nila ito. At isang patunay na sila'y nagsasabi ng totoo, ayon po dun sa ating mga nakakausap din naman, yun nung mismong inamin ni Ombudsman Crispin Remulla na talagang sa kanyang bahay ay nag-usap siya, si dating Senator Antonio Trillanes, yung mga investigador ng ICC. Yun ay binabanggit doon sa affidavit ng 18 na nung una sinasabing hindi totoo. Walang katotohanan, sabi ni Trillanes na nag-usap daw sila ron sa bahay ni Remulla. Biglang inamin ni Remulla na meron nga ganon. So ibig sabihin, ito'y nagsasabi ng totoo. Yung mga binabanggit doon sa mga affidavit na yun ay totoo. At ang pinakamaganda niyan, imbestigahan ninyo yan sa Senate Blue Ribbon Committee. Huwag niyong baliwalain yan sapagkat ang Senado ay dapat maghanap ng katotohanan at siya rin na maging daan para mapanagot ang dapat managot sa mga gumagawa ng katiwalian. Samantala, kausapin muna natin ang Presidente ng Employers Confederation of the Philippines, si Ginong Sergio Ortiz Luis. Mr. Luis, magandang gabi na po sa inyo. Ay, magandang gabi sa iyo, Henry. Opo. Magandang gabi sa mga nakikinig sa atin. Kami po napatawag sa inyo sapagkat napamahal na naman ang pamahalang gasolina. For sure, yung mga manggagawa po natin, napag-uusapan po kasi yung work from home. Kayo ho ba sa ECOP ay may napag-uusapan na ibalik na yung work from home muna? Hindi ko masyado na, medyo Opo. Pakiulit niya. Dahil po sa mahal ng gasolina na naman, dahil doon sa giyera sa gitnang silangan, marami po ang nagpo-propose na ibalik na uli ho sa mga manggagawa, mga empleyado, ang work from home. Ano po ang tugon ninyo dito? Alam mo, mahirap yung nagmamandate na mga ganyang formula na ganyan din doon sa COVID doon. Bibigay nila it doesn't apply to everybody. Iba-ibang lugar na pinapasukan, iba-ibang trabaho. Opo. Nagmamandate po yan. Magugulo lang ang ekonomiya natin. Opo. So, paano po yan? Ano ang mga maaaring countermeasures ng inyo pong samahan dito naman sa napipintong sunod-sunod na pagtaas ng produktong petrolyo? Well, ang sinabi nga niya, total maraming nawalang pera ron na ibabalik sa atin. Ang pinakamagaling na pagbabalik niyan, yung excise tax, saka yung mga kabarbahin natin
lahat sinusubsidize ang electricity at petrolyo, no? Tayo, tinataksa natin. Siguro, baka pwede tanggalin na lang natin muna. Yun, kung ano man yung babalik natin pero sa na nakumpiska, na nanakaw, na nabalik, yun man lang ibalik sa atin in terms of bawasan yung excise tax saka yung mga taxes ng petrolyo at electricidad. Ayun. So, kumbaga... Lahat nakakatikim. Oo. Kumbaga yung kanilang ninakaw, ibalik para iyan ngayon ang ibabayad sa kukonsumuhing kuryente, gasolina ng ating mga manggagawa. Yung ma-recover. Marami na mga na-recover eh. Apo. At ma-recover pa dapat yung dapat ma-recover. Oo. Oho. Kumbaga, pamahalaan muna ang umaksyon. Yan ang sinasabi ninyo. Yes. Kasi yung mga suggestion na ganyan, unang-una, hindi naman pwedeng work from construction. Hindi naman work from manufacturing. Ang tatabaan lang yung mga taga-opisina na hindi naman po kailangan na hindi naman lahat pare-parehong distansya sa trabaho. Mandate po yan. Marami pa tuloy workers na hindi kikita dahil walang trabaho. Apo. At hindi naman karamihan yung nasa opisina lang, mas marami yung nasa operations. Correct. Work from home yun. Oo, kanya nga. Sabagay nga. Sige. So, ang inyong panawagan, siguro, inyong igtingan, ano ang inyong panawagan sa pamahalaan? Well, kung gusto nyo talagang pag-aari ng buhay ng Pilipino, mga kamamayan, yung tumataas yung fuel sa elektrisidad, yun ang bigyan natin ng subsidy daw. At ang subsidy ay kunin... Tanggalin yung taxes. Tayo lang nagtatax eh. Opo. At ang pang-subsidize ay kunin sa... Ano? Ang pang-subsidize ay dapat kunin sa mga ninakaw. Oo. Yung mga na-recover. Ang dami natin pinanakaw eh. Sana man lang some portion of that, babalik man lang sa atin. Alright. Okay. So, sa ngayon ay hindi muna ninyo sinasangayunan ng anumang work from home suggestion? Yung mga suggestion, masarap lang pakinggan yan, pero at the end of the day, malaking perwisyo yan. Alright. Mr. Luis Ortiz, salamat po na marami sa inyo. Maraming salamat sa iyo, Harry, at sa ating mga nakikinig. Thank you, Siginong Sergio Ortiz Luis Jr., Presidente ng Employers Confederation of the Philippines. Dalawa yung suggestion niya. Kinakailangan po yung ating gobyerno ay bawasan ang buwis, ang kuryente at gasolina para bumaba ang presyo nito at yung mga nakulimbat ay gagastusin bilang pang-subsidiyo at bukod dun sa mga na-recover na rumicover pa na marami pa pong mga ninakaw na pera ng bayan. At yung kanya daw kung sinasabi na ang work from home na yan, hindi yan muna ngayon. Lalo daw maraming mapaperwisyo dyan. Ayon po dito sa isang leader na ito ng mga empleyado at mga manggagawa. Balansyado! Samantala ay di gayon nga. Saan naman tayo mamimigay ng mali-malitang pera? Sa Batangas naman. Sige, dito muna tayo sa ating karing-karing. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Para sumali, bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Aba, ay di... Gayon nga, ay kami sa Angari sa Batangas kaya. Aba, ay sa Tanawan na rin. Si Jeffrey Flores. Si kabayan Jeffrey nasa Tanawan Jeffrey, saan ka rin sa Tanawan? Dito po sa Tanawan. Saan di yan? Anong barangay? Barangay Darasa po. Sa Darasa? Papa, yes, ayun, sa Darasa. Kayo palagi nakikinig sa DCRH di yan? Yes po, sir. Yes po. Wala po kay Sir Amilo Pagmones. Abay, kita mo nga naman. Kahuhusay nga naman. Ay, sige. Ay, di, paano ka yan? Ay,
Nako, pagka ganitong mataas ang presyo ng gasolina, ikaw kayo nagmumotor. Kasi wala pa akong motor. Wala kang motor. Huwag mo nang pakalat-kalat, huwag na munang gumala at mahal ang gasolina. Ay, mahal din ang pamasahit eh. O sa ba? Pagbabarik sa bahay mo na. Kung kinabarik na. Motor. Sige, ano ang himpilan ng radyo na kauna-unahan sa mga taga-tanawan? Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aba, sino kayo natiling iyon? Sino yung nasagot na? Ha? Sino yung nasagot? Sino yung nasagot na yan? Yung po aking nanay. Si nanay. Inay. Abay, talaga naman. Ay, kung ikaw lang malapit-lapit din na eh. Tunay na mga ikipababatiin ko ng isang sagak na sagak. Sige, Jeffrey, salamat ha. Sabi mo, regard sa inyo riyan, lalo kay nanay. Ayun, nakita niyo si nanay. Talaga napalakat Diyosan ng DCRH si nanay eh. Ay, sana ito'y ma-premiuhan din mga palakat na gayaan. Ha, nanay? Huwag ka palakatan at baka malagot ang kuwan. Baka umuslit ang kuwan. Sige. Ay, 6:30 na. Bilis mo ka ng oras na arya. Nagpagayong-gayong lang kita Diyos ay tapos na agad. Maraming salamat po sa mga balitaan at talakayan din sa Balansyado. Ay di paalala po lagi namin sa inyo, kung gusto nating umasenso ang buhay, ay huwag tayong gagawa ng masama sa kapwa. Manalig sa Diyos sa may kapal at ang kabutihan palagi ang pairalin. Gawa ng mabuti ang kapwa sapagkat ang paggawa ng mabuti ay hindi ho kailanman magbubunga ng masama. Lalo'y tumulong tayo sa mga nangangailangan dahil help is wealth. Salamat po sa ngalan ng aking partner na si Karen Oyong at si Josa Cruzat. Ari po ay si Henry Uri. Balansyado.